sa halagang 2,600 pesos per person per day, all in. Pwede ka na nga bang makapag-Boracay? Possible nga ba yun? Paano? Okay guys, so unahin na muna nating pag-usapan magkano ba yung nagastos muna namin doon sa aming recent Boracay trip. Kung di nyo pa napapanood ang aming Boracay vlog, so ililink ko po below ang mga videos namin from Boracay. Okay, so itong price na to is mula ito ginastos namin mula sa airport hanggang sa lahat ng nagastos namin sa Boracay, kahit yung mga maliliit na bagay, and hanggang sa makabalik tayo sa NAIA Terminal 3 kasi dun yung airport namin pabalik din. Okay, so ipapakita ko sa inyo lahat ng nagastos namin. Okay, una, ang flight naming tatlo is 8,084.76 round trip. Tatlo na kami doon, guys. So, ibig sabihin, para sa aming flight, ang price namin per person is 2,694.92. Okay, doon naman tayo sa hotel. Okay, so, nag 5 days and 4 nights kami sa Boracay at nagstay kami sa Boracay Haven Suite. So, sobrang okay naman ang experience namin doon and highly recommended siya. Masarap din ang breakfast. Kasama yung breakfast buffet, guys. So, ang nagastos namin doon is 19,043.84. Ayan. So, pumapatak siya per night kasi ang bayad sa hotel is per night. 4 nights tayo is 4,760.96 per night, or eto, dinivide ko na lang sa aming dalawa ni Dida because libre lang yung bata kasi sa hotel. Maliit pa kasi siya. So, per person kami is 2,380.48 per person per night. Okay? Next naman, magkano ang nagastos namin doon sa transfer service? So, remember, nag-DIY lang tayo. Okay, so, ang total na nagastos namin for the transfer, round trip na to, is 2,515 or 839 per person. So, remember kasi may discount yung bata. So, 2,515 round trip, tatlo na kami niyan. Okay, next naman is yung mga nagastos namin per day sa pagkain or pag nag-i-try kami papuntang station 1 to 3. Ayan. So, talagang nilagay ko lahat dito. So, kung makikita nyo, yung day 1, naka 2,670 tayo. Day 2, 2,350. Day 3, 1,914. Guys, ito yung araw na nag-food trip kami. So, ang nakakatawa is siya pa yung araw na pinakamura yung nagastos namin. Day 4 natin is 2,574. And day 5, ito pasalubong na lang kasi siya tsaka yung nagastos sa airport, 2,650. So, sinama ko pati yung mga pasalubong price namin. So, ang average natin sa pagkain per day is 2,432. Tatlo na kami dyan. So, yung isa naman kasing kasama namin is bata. Per day to, average per day. So, parang wala pang 1,000 per person ang nagagastos namin per day. Okay, so, ano ang grand total na nagastos namin all in for 5 days kasama ng flight, yung hotel, yung mga food, pasalubong, yung mga dessert, mga pa-budget mark, magkano lahat? It is 41,801.6 or pumapatak siya na 13,934 per person ng all-in yon. So, per day naman siya, it is 2,787 per person per day. So, all-in na yan, 2,787 per person per day. So, 5 days kami doon. So, baka naman sabihin nyo, Madam, parang naman, medyo mahal naman yata, hindi pa siya sobrang budget. Although sa totoo lang guys, kung makikita nyo, hindi naman tayo sobrang nag-splurge sa food. Tapos, puro food lang actually yung ginastos namin. Wala rin kaming activities. So, I would say na hindi rin naman siya sobrang splurge trip, no? And remember, umaga lang tayo nag-restaurant. Tapos, usually, pag gabi,
doon tayo bumabawi, nagbabudget lang kumakain lang tayo sa mga budget meals lang. So, ito naman is as a family, no? So, ipapakita ko naman sa inyo for our second part as a family, paano pa ba natin to mabababaan? Okay, so ito yung current na meron tayo. 'Di ba? So, 13,934 per person all-in yan for 5 days and 4 nights. So, saan natin siya pwedeng tipidin? Okay, yung flight, usually kahit na advance kasi kami lagi mag-book and usually yung may mga sale lang yung binibili namin. Ang nakalagay natin dito is nasa 2,600, 2,700 tayo per person na round trip. Hindi pa naman ako naka-experience na bumaba ng 2,000 pesos yung round trip ko. I don't know about you guys. So, eto, iligay na muna natin yung flight as is na muna yan. Kasi yan yung usual na nabubuk naming price ng round trip for Boracay. Although, sa totoo lang guys, because of the oil price hike, hindi natin alam what the future brings. Kung magtataas ba siya, pag natapos ba yung war, bababa ulit. So, we don't know. Pero for now, let's stick to the facts na meron tayo. Okay. So, sa hotel, ayan. Dito tayo ngayon babawi. Let's try to find a more budget-friendly hotel. Kasi yung binook naming hotel, hindi pa naman siya yung pinaka-budget, no, na hotel. May mga mas mura pa kaming na-stayan before. So, let's see. Maghanap tayo, for example. So, nakaharap din kasi ako sa computer ko para mapakita ko sa inyo ng actual, no? Kung possible ba talaga na babaan, magkano ba. Okay, so maghanap tayo. Let's say, pag family kasi, hindi ko masasuggest yung 3 days, 2 nights lang kasi parang mapapagod lang kayo, tas may kasama kayong bata. I would say at least 4 days, 3 nights. So, ayun paano, siguro babaan din natin yung number of days. So, let's make it 4 days, 3 nights lang. So, mag-book tayo somewhere, kunwari in October. Kasi October guys, no, ako highly recommended ko yung October kasi wala nang lumot niyan. Maganda na yung weather. Okay, so gawin uli nating family. So, may kasama tayong bata. So, ngayon maghanap tayo ng mga budget hotels. Okay, so kung makikita natin, no, etong Shore Time Hotel, nagstay na kasi kami dito guys and okay naman. The only downside is wala kasi siyang swimming pool. No, ang mga bata kasi gusto nila may swimming pool. So, sige, let's try to find somewhere na may swimming pool. Ayan. So, eto guys, the Piccolo Hotel, 1,984. And may swimming pool sila. Tapos, ang ganda ng reviews niya. So, as a family, syempre, gusto nyo din ng magandang experience, hindi kayo madidisappoint. So, tignan natin to. I've heard a lot of great reviews, no? Ayan, guys. 1,984, 2 adults and 1 child. Hanggang 11 years old, pwede. Your kid stays free. At ang maganda dito, guys, breakfast included na siya. Sobrang good price na nito. Kasi, the fact na included yung breakfast, makakatipid na kayo agad doon. Okay, so tignan natin. Try natin siyang i-book para malaman natin kung ano yung magiging total price for 4 days, 3 nights, kasama yung mga taxes niya. Kasi may taxes pa yan. Okay. So, dito, ang naging price is 6,698.76. Okay, ang naging price niya is 6,698.76. Okay. So, ngayon, syempre, yung round trip transport, let's keep it as is kasi yan na yung pinakamababa, no? Kung meron mang ibababa kasi nag-let's go kami, so siguro mga minus 100 lang. So let's keep it at that. Ngayon, dahil 4 days, 3 nights lang, so mababawasan tong food natin. So let's keep it as is na lang din. Bawasan na lang natin tong pinakamura. Yung round trip as is, binawas na natin yung food ng day 3.
So, ang naging total na lang natin, guys, tignan nyo, ang laki nung nabawas. 27,543 na lang or 9,181 per person buong trip na yun. No? So, nababaan natin siya. So, that would be, it's 2,300. Round off ko na lang, guys. Ha? So, that's 2,300 per person per day. All in na siya. No? So, ayun. Na-budget natin siya agad. So, kanina, yung original is halos 2,800 per person. So, bumaba pa siya ngayon ng 2,300 na lang per person. Okay, so how about naman dun sa mga walang kasamang bata? So, let's say, mga single and available. Let's compute for 2 persons lang, no? Na adults, for 2 adults. So, ganun ulit. Let's keep the flight as is. Maghanap naman tayo ngayon ng hotel. Siguro, kahit hindi na tayo maghanap ng pool. Kasi most likely, I would think na kapag mga dalawang adults or single people, more on, I think, activities, no, ang mas gusto nila. So, hindi usually magtatagal sa hotel. So, tignan uli natin. Ito naman, bukod sa hotel, pwede nating babaan ng 3 days, 2 nights. So, bakit? Ang mga 20 plus, ito mga para sa mga 20 plus na mga people, no? High energy, kayang-kaya nila agad mag-adapt, no? Na kakarating pa lang doon, may energy na agad para mag-explore, mag-activities. So, gawin nating 3 days, 2 nights. So, 7 to 9, kunwari. And then, wala nang bata. Just 2 adults. So, let's, search. Ayan, guys. So, merong mga hostel. Kung willing naman kayo mag-hostel and meet new friends, perfect yan sa mga singles. Pero, tignan natin yung medyo familiar ako na establishment. Okay, itong Boracay Paradise Hotel, tignan natin to. Parang nadidinig-dinig ko na din siya and nakikita ko na before. So, siya ay... maganda yung reviews niya, guys. Nasa Station 2. Ayan, nasa main road lang siya. So, tignan natin yung room. Decent naman yung room niya, guys. Oh. It's a standard room. Okay na for 2. Let's see, 888. Kasi okay naman siya, guys. So, nung kabataan ko kasi na mga ganong 20 plus at single pa, mga ganito lang din yung ini-stayan namin sa Boracay ng mga friends ko. Yung makapunta lang and then makapag-enjoy lang, no? So, minsan wala naman siya sa like sa hotel or kung magkano man yung nagastos mo. It's with the company you're with. Tapos, kahit mura lang kinakain nyo, it's the experience kung paano nyo siya i-enjoy. Dati, sobrang budget lang talaga kami dyan, guys. Pero sobrang memorable yung experience naming tropa. Okay, so dito, kapag binook natin siya ng 3 days, 2 nights, ang price is 2,355. Lagay natin. Kuha tayo ng bago. 2,355.26. Okay, gumawa ko ng spreadsheet. Ang ginawa ko dito, yung flight is for 2 na to. And then yung hotel for 3 days, 2 nights. Ang round trip, so kinumpute ko na lang siya for 2 adults. On the average is 1,800 round trip siya. And then for the food, ginawa natin siyang, ang budget is 1,000 pesos per person per day. So for 2 people, that's 2,000 pesos. Tapos 3 days lang. Ayan. So, ang naging total natin is 15,546 or 7,773 per person all in, no, sa buong trip na yun. Or that is 2,591 per person per day. Okay, guys. So, yun. Kung makikita nyo, kayang-kaya talaga ang 2,600 na budget per day para makapag-Boracay. In fact, ang
madadagdag na lang siguro dyan is yung mga activities. So, kung halimbawa, lagdagan natin siya ng around 2,000 pesos per person para sa activities. So, gawin natin 4,000 para sa activities. So, that would be 3,257 pesos per person na siya per day. So, yun yung magagastos, guys. Kapag nag-activities pa kayo, and kung talagang makoconsume nyo yung 2,000 na allowance for food for 2 person per day. So, if you're planning to go to Boracay, no, ito yung mga gagastusin. So, number 1 again is yung flight, yung hotel, yung transfers, and then yung mga gagastusin nyo na lang per day, i-budget nyo na lang, kasama na din dun kung mag-activities kayo. Pero at the minimum talaga, so, ibalik natin yung kanina. Kung sabihin natin talagang gusto nyo lang ma-experience yung White Beach, yung Boracay, mag-swimming doon, mag-enjoy, mag-explore. Sa 2,600, pwede na po tayong makapunta sa Boracay. All-in na yon per day, per person. So, yun guys. So, sana nakatulong sa inyo itong pinakita kong mga computation. And kung may tanong kayo guys, please comment na lang below and we will try our best to answer your questions. So, ayun lang guys. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, please i-like nyo naman and share nyo na din ang aming video. Also, please click that notification bell para ma-notify kayo kapag meron tayong bagong videos. And please subscribe to our channel, The Cube Explorers, and i-follow nyo na rin kami sa aming mga social media accounts. I will also link yung mga vlogs namin itong nakaraang Boracay trip sa description box below para makita nyo din. Maraming salamat ulit and see you on our next travel video.